po, magandang umaga po. Welcome po sa ating morning devotion. So, bago po tayo magpasimula sa ating maikling devotion ngayong umaga, sabahan niyo po muna ako sa maikling panalangin. Dakilang Diyos, pinupuri ka namin at pinapasalamatan ngayong umaga. Salamat po dahil ginising mo kaming muli para makita namin yung kahalagahan ng buhay na binigay mo. Salamat po sa patuloy na pagpapala na iyong pinagkakaloob sa amin. Lord, sa panimula po ng umagang ito, nais po naming makapakinig muli ng iyong mga salita na magbibigay inspirasyon po sa amin sa buong araw na darating. Lord, we ask your presence and your Holy Spirit na samahan po kami sa pagbubulay-bulay ng iyong mga salita. Ito lamang po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ang atin pong scripture ngayong umaga ay matatagpuan sa aklat ng mga awit, kabanata 139 at sa mga talatang 1 hanggang 12. At samahan niyo po akong basahin ito sa magandang balita Biblia. Ako'y iyong siniyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, Yahweh, ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man, ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Di pa ako umiimik, yaong aking sasabihi, alam mo ng lahat iyon, lahat ay di malilihim. Ika'y laging kapiling ko, katabi ko, oras-oras. Ang likas mong kalakasan ang sa akin nag-iingat. Nagtataka ang sarilit alam mo ang aking buhay, di ko kayang unawain iyong karunungan. Saan ako magpupunta upang ako'y makatakas? Sa iyo bang espiritu, ako ba'y makakaiwas? Kung langit ang puntahan ko, tiyak na naroon ka. Sa daigdig ng mga patay, humimlay man, ako'y ikay din ang kasama. Kung ako ay makalipad, umiwas na pa silangan, o kaya ang tirahan ko'y ang duluhan ng kanluran. Tiyak ikaw ay naroon upang ako'y pangunahan. Matatagpo kita roon upang ako ay tulungan. Kung ang aking pagtaguan ay ang dilim na pusikit, padiliming parang gabi ang liwanag sa paligid. Maging itong kadiliman sa iyo ay hindi dilim, at sa iyo yaong gabi parang araw na maningning. Madilim mat maliwanag sa iyo ay pareho rin. So ito pong mga talata na binasa natin ay isang awit ng papuri na isinulat po ni Haring David. At sa mga awit po na binasa natin, may dalawang bagay lamang po akong gustong i-share sa inyo. Una po, yung sa verse 1-6. Nasasaad po ito na ang ating Diyos ay lubos na kilala tayo o siya ang nakakaalam ng lahat sa atin. Ibig sabihin po, alam po niya ang lahat ng ating ginagawa. Hindi lamang po niya nakikita, kundi alam din niya ang ating mga iniisip, ang ating mga nararamdaman, even po yung mga bagay na gagawin pa lang po natin o mga salitang hindi pa natin nabibigkas. Walang sandali po sa ating buhay na hindi niya alam at walang lugar na maaari nating puntahan na hindi niya tayo maaabot. Sa ating pong pang-araw-araw na buhay, may mga bagay po tayo minsan tinatago sa mga mahal natin sa buhay o sa mga malalapit nating kaibigan o mga karelasyon. Madalas tinatago po natin yung nararamdaman natin sa kanila, yung mga paghihirap natin or pagtitiis. Maaring pinapakita nating maayos tayo sa harap nila o ng ibang tao, pero ngunit sa loob po natin ay may mga takot, pag-aalala at may mga sugat na tayo lamang po ang nakakaalam. Ngunit sa Diyos po, yung mga tinatago po natin na yun, hindi natin kailangan maging mapagkunwari sa Kanya. Alam niya ang tunay na kalagayan ng ating mga puso bago pa man tayo magsalita. At sa halip na tayo po ay Kanyang itaboy,
ay inaanyayahan pa rin po niya tayong lumapit sa Kanya ng may buong pagtitiwala. Huwag po nating isipin na kaya nating lahat yung mga bagay na pinagdadaanan natin. Kundi palagi po tayong lumapit sa Kanya, humingi po tayo ng tulong sa Kanya at magtiwala dahil alam niya ang lahat sa atin at lahat ng makakabuti sa atin. Pangalawa po ay ang presensya po ng ating Diyos ay palaging kasama natin. Makikita po yan sa verse 7 to 12. So sinabi po ni David na kahit siya po ay umakyat sa langit o bumaba sa kalaliman, naroon pa rin po ang Diyos. Pinapakita nito na ang Diyos ay hindi limitado sa isang lugar. So nakikita niya po tayo kung nasaan man tayo. Kasama natin siya sa panahon ng tagumpay at maging sa gitna po ng kabiguan. Kapag pakiramdam po natin ay nag-iisa tayo, nariyan pa rin ang Kanyang presensya upang gabayan tayo, palakasin tayo at yakapin tayo. Minsan, iniisip po natin na kapag tayo ay nagkamali o lumayo sa Diyos, hindi na po niya tayo papansinin. Ngunit ang katotohanan po ay patuloy niya tayong hinahanap at inaabot. Kahit po minsan, tumatago tayo talaga sa Kanya, pero ginagawa niya po yung lahat ng makakaya niya para pabalikin po tayo sa Kanyang mga bisig sa Kanyang presensya. Ang Kanyang presensya po ay hindi para lang tayo ay hatulan, kundi upang akayin tayo pabalik sa Kanyang pag-ibig at kalooban. Walang dilim na napakakapal para hindi sumikat ang Kanyang liwanag. At walang problema po na napakalaki para hindi niya tayo samahan. So, kaya sa halip po na matakot tayo dahil lubos tayong kilala ng Diyos, dapat tayong magkaroon ng kapanatagan sa ating mga puso at isip. Dahil ang Diyos po natin ay nakakita ng lahat. At siya rin yung Diyos na nagmamahal sa atin ng walang kondisyon at nananatiling tapat sa Kanyang mga pangako. So itong verse po na ito na binasa natin ay nagpapaalala sa atin ngayon na alam po natin na ang Diyos ay sa lahat po ng nangyayari sa atin ay nakikita niya palagi po ang ating kalagayan. Kaya wag po tayong mag-alala, palagi lang po tayong manalig sa Kanya at magtiwala. At wag po nating isipin na nag-iisa tayo dahil kasama natin ang ating Panginoon palagi. At magtiwala tayo na saan man po tayo naroroon at anuman po ang ating pinagdaraanan, kasama po natin ang Diyos palagi at hindi niya tayo pababayaan. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa lubos mong pagmamahal sa amin. Salamat po dahil lubos mo kaming kilala at mahal mo pa rin kami, Lord, kahit na alam naming ang dami naming pagkukulang at pagkakasala sa iyo. Salamat, Lord, dahil hindi mo kami iniiwan sa anumang sitwasyon na aming kinakaharap. Salamat po dahil nandyan ka palagi na nakagabay at nakaantabay sa amin, lalo na po sa mga times na kami ay nanghihina at gusto nang sumuko. Tulungan mo po kami, Panginoon, na mas maging tapat sa iyo at huwag matakot na ilapit ang lahat ng aming dinadala o pasanin sa buhay. Nawa, Panginoon, palagi po naming maranasan ang iyong presensya at matuto kaming magtiwala sa iyo sa bawat hakbang ng aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa walang hanggang mong pagmamahal sa amin at sa pagpapatuloy po ng aming mga gawain ngayong araw. Dalangin ko po na ingatan mo kami at gabayan. At i-bless mo po, Panginoon, ang bawat anak mo na patuloy na nakikinig at naniniwala sa iyong pangalan. Ito lamang po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. God bless you all po. Have a good day.